GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ano kaya yung harapan? Isa pa lang yun eh. Ang dami pa oh, tingnan mo. Pwede. Nagahawakan nila eh. Isang pampaserong bus na biyaheng La Union nahulog sa bangin. Uy, isa pa lang. Alam mo yan. Kakaunti mo kasi nag-ano doon oh. 42 ang nasawi. Siyam naman ang sugatan. Kailangan mo. Kaninin mo, sir. Kakaroon mo, sir. Sir. Ano nyo? Madali lang. Tunghayan po ang makapigil hiningang pagresponde ng mga rescue teams sa mga naipit na pasahero. Nandito tayo sa Lunglong La Trinidad. Dito ang family compound namin. At dito ang ginawa naming family plot para sa itong namimiss namin na si Mother Rose Langdeo. Biglaan lang kasi ito na nangyari sa pagka-aksidente doon sa iso ni si Bas doon sa Sablan Benguet noong August 18, 2010. Sabi ni Ma'am C, nung magising kami sa umaga, maligo na at may meeting daw sa trading post. Akala ko andyan sa store ng mga bata para antayin ang meeting nila. Yun pala, nagbiyahe. Hindi sinabi sa akin na nagbiyahe. Prior to that day, Monday kasi, dumaan siya sa pwesto. Naglambing sa akin na kung pwede ko daw bigyan ng pamasahe niya kasi nga they will be going for a mission. So, bababa sila, sabi niya. Maganda po yung biyahe po. Tapos biglang na-lost brake. Nagsitayuan na po kami lahat. Tapos nagtatayuan na po kami lahat. Tapos nung nakita ko po, tumalon yung konduktor. Tumayo din ako. Tumalon po ako sa bintana. Ano kaya yung harapan? Isa pa lang yun eh. Ang dami pa oh, tingnan mo. Wala akong nakukuha. Isa pa lang. Parang maiyak. Kakaunti mo kasi nag-ano doon oh. Tawag mo. Kailangan mo. Sir, nilagan nyo. Second na to, priority. Sa mga bandang pasado, alas 9 ng umaga, may na-receive na tawag yung kasamahan namin galing kay Sir Paeng na may na-aksidente nga daw na isang bus sa may bandang Sablan na Gilian at marami daw po ang biktima, mga mahigit 40 plus. Nung nagluluto ako, nandyan sa labas yung anak ko kumakain. Tapos nabigla akong natanggal yung bubungan namin, kaya lumabas ako. Tapos yung konduktor ng bus, bumaba na doon dyan sa baba. Tapos hindi niya alam yung ginagawa niya, kaya tumatawag niya sa cellphone. Yan, mga 50 meters din ang lalim yan. Nung binagsakan ng bus na yan. So, ang ginawa namin doon, nag-hook na kami ng tali. Mass casualty kasi yan eh. Kaya pag nag-check ka kasi, kung lang yan, minuto lang eh. Kaya seconds lang na mag-check ka kung may pulse yan o may hangin pang lumalabas. Inuuna kasi dyan yung may chansang mabubuhay na nandun pa. At kasi niyan, parang yung impact ng bus na yan, napaharap silang lahat yan. Kaipit-ipit na din. So, kabaliktad pa yung bus na yon, mahirap.
maghanap ka pa ng dadaanan. Yung mga conscious pa na kung yun ang linabas. Ilinagay doon sa spine board tapos sa stove basket. Yun ang ginawa. Nagpake na lang kami sa baba tapos transport. Sa transport na lang mahirap eh. Mahirap mag-akyat kasi yung terrain ng bangin na yun medyo madulas. Sige, pwede yan, pwede. Ready. Kasi kung may puli yan, madali lang sa 5 hanggang 10 tao pwede yan. Kaya lang nung nangyari tong SONICE nito, tulong-tulong at kahit yung mga dumadaan na nun, tumigil lang para tumulong. Sir Sunny. Sir, nanagan niyo. Loading ko. Sir Sunny. Magsi-change gear sana, pero hindi niya nakapasok, hindi napasok. Kaya at saka walang preno. Kaya mabilis ang takbo kasi pababa. Kaya parapit na yan, pero dumiritso sa bangin.